Panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo mga kabunso. Ito nga pala at napag-utusan ako na kumuha ng buko o yung butong dito sa Bisaya. At ito nga, didiretso sana ako. Siyempre, pero liliko tayo. Dito tayo dadaan sa may camera para makita naman tayo. At ito, dala-dala ko nga pala yung halabas na pang gagamitin ko pang kuha ng buko o yung butong dito sa Bisaya. Mataas yung puno ng nyug, kaya mahirapan ako. Hindi naman ako sanay umakyat, kaya kailangan natin ng halabas yan. Dala-dala ko nga pala yung halabas. At ito, mag-uumpisa na nga pala ako maglalabas ng buko. Parang pangarap lang yan. Pag mataas ang pangarap mo, dapat mataas din ang presensya mo, ang dedikasyon mo, at matatag sa hamon ng buhay. At syempre, mag-uumpisa muna tayo sa mababa bago tumaas. At parang buko lang yan. Kukuha muna tayo sa mababa bago sa mataas na puno. At yan, hinila-hila ko na nga para makakakuha na nga ako ng buko. At para matingnan nga kung buko nga ba talaga o sipon pa o gumaan. Yung gumaan kasi sa amin ay yung papunta na sa sa nyog, yung matigas na. At ito na nga, nakakuha na ako ng buko, kaya agad-agad ko na kinuha yung itak para matingnan nga kung buko ba talaga yung nakuha ko o yung sipon pa, yung wala pang laman. At ito nga, agad-agad ko na tinagataga yung buko para makita nga yung laman sa loob, kung ano nga ba yung laman niya sa loob, kung katamtaman ba o yung sipon o yung matigas-tigas na. Yan, at ininom ko muna nga pala guys yung yung laman ng nyog, yung tubig, kasi masarap yung tubig ng buko eh. Fresh na fresh galing pang puno, kaya yan, napag-desisyon ko nga tingnan pa itong dalawa, kaya yun na nga, hindi na ako nakapagpigil, kinuha ko na lang din para ayun, maging tatlo na yung aking nakuhang buko. At yan nga, hindi pa rin ako nagpaawat. May natirang isang buko at plano kong kunin, pero napapaisip ako kung kukunin ko, di wala na matitirang buko, kaya ibilin ko na lang o iwan ko na lang yung isang bunga ngayon, tapos pang ilang araw balikan ko na lang para may makuha pa ako. Pero sa totoo lang, wala naman talaga akong hilig sa buko, na pag-utusan lang naman akong kumuha, kaya masunurin naman tayo eh. Yan, yun nga pala yung buko, dinala ko na para madala ko na sa kanila. Ayan, pagkadala ko nga pala sa kanila, agad-agad akong bumunig para kunin itong halabas. At yun nga pala, napansin ko na may doon ng nyog. At ayan, titingnan ko kung nakalog ba. Kinalig-kalig ko at yun. Nakalog naman, pero hindi ko muna kukunin. Papabayaan ko muna yan dyan. Tapos lilipat ako ng bagong puno na para makakuha ulit ako ng bagong buko o yung butong. Diba, nag-umpisa tayo kanina sa mababa, ngayon naman tayo ay sa mataas kukuha. Yan yung sinabi ko kanina, parang pangarap lang yan. Mag-umpisa muna tayo sa mababa bago tumaas. Yan, at ito na nga, nag-umpisa na akong maghalabas ng nyug. At siyempre, akin mo nang titingnan o susuriin kung alin ba dito talaga yung buko. Tapos yan, nakita ko na mayroon parang buko talaga. At yan, umpisan ko na nga palang magsungkit at matingnan din kung buko nga ba yung makuha ko o buko-bukuhan. Yan, at yun nga pala, kukuha na ako. Yan, ninahalabas ko na nga pala yung buko, tapos yan, nakakuha na ako ng isang piraso. At yan nga pala, titingnan ko muna din, parang kagaya kanina na kung buko nga ba o hindi yung makukuha ko. At agad-agad ko nga pinuntahan, tapos yan, binaba ko muna yung halabas para makuha itong bunga ng buko. At yan nga pala, babaking ko rin yan para makita ko yung laman, kung yun na nga, kung malambot o matigas. At ito na nga, inumpisan ko na nga pagbabakang ng buko, at yan, tinagataga ko. At yan, tatagayin ko ulit yan. Tinataga ko para mabahak naman. Yan, nabahak na nga pala yung buko. At yan, gumawa ko ng balat ng nyug para gawin pang lukat pangkahid ng buko. Yan, akin nga palang pinapaliit para hindi naman mahirapan ako pag lalukad o yung pangkahid ng pagkahid ng buko. Yun nga pala, papakita ko sa inyo guys, yung nakuha kong buko. Kung katamtaman. Pero wala kung katamtaman ito yung kasarapan sa buko. Yan, kainitan nga pala niya nung nanguha ko. Yan, yung katamtaman na medyo kalahati pa ng bubong laman sa loob ng buko. Hindi na pala kainitan niya yun guys. Tinikman ko, wala akong hilig magkain ng buko, pero sa sobrang init, nagutom ako. Tapos nga, parang nakasimangot nga ako dyan dahil nga sa sobrang init. Napag-utusan niya ako. Kaya wala tayong magagawa kasi utos ng boss natin eh, sumunod lang tayo. Yun nga. At yung kalahati nga pala ng pinagbakan ng buko ay siyempre kakainin ko rin para hindi naman tayo lugi. Siyempre kainitan pa, tayo ang kumuha. At pagkatapos ko nga palang kumain dyan ng buko ay kukuha pa ako ng yung 3 piraso para madala doon ang pag-uwi ko. Agad-agad ko na rin kinuha itong halabas para makapaglalabas ang ako ng buko. Yan, medyo nahirapan pa ako kukuha ng at yan, kukuha ko ng 4 piraso dyan, tapos pagkakuha ko nga, yan, uuwi na ako. Yan, inumpisa ko na nga palang maglalabas. Pwede na! At ito na nga, nakakuha na nga ako ng 1 piraso, yan, gumugulong pa. At yan na nga, nakakuha na nga ako ng 3 pirasong buko. At agad-agad na akong uuwi para maibigay na nga sa bossing natin. Ayan, sobrang init nga pala na yan guys talaga. Ayan guys, napakainit.
Masarap yung unod niya, no? Tamis-tamis. Ito nga pala guys, yung simpleng buhay sa probinsya, tahimik tapos simple lang pero masaya yan. Kahit ganito lang yung buhay sa probinsya, napakatahimik, napaka-presko ng hangin, fresh din yung mga kinakain, gawa nga ng galing sa puno, fresh buko. At yun nga pala, nakatingin sa akin si Bibi at tinitingnan niya kung anong ginagawa ko. Yan Bibi, nagbablog nga pala ako para paglaki mo ay marunong ka na din mag-vlog. Ito nga pala isasarin ko sa pitch yung tubig ng buko. Yan, matamis-tamis yung tubig niyan kasi nga fresh. Tapos may buko rin na ano, matabang yung sabaw. Oh, tubig. At hanggang dito na lang po ang ating video. Salamat po sa mga nanood at tinapos po ang aking video. God bless po sa ating lahat. Mag-ingat po lagi tayo.